po sa ating lahat. Ngayong hapon pong ito, masasakyan po natin ang ating pong in-city vertical housing project turnover ceremony na pangungunahan po ng ating puting alkalde ng lungsod ng Maynila. Pero bago pong lahat, amin pong binabati muna ang 73 masuswerteng benepisyaryo mula sa mga kawani ng Manila Health Department at ng 6 na pampublikong hospital dito sa lungsod ng Maynila. Siyempre po, binabati rin po natin ang kaagapay ni Mayor Isko sa lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chi Atienza, ang Officer in Charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla, ang Officer in Charge ng Manila Urban Settlements, Architect Ernesto M. Oliveros. Nariyan din po ang aming MUSO Director Alex De Los Santos. Kasama rin po natin ang ilang kawani ng lungsod ng Maynila, ang ating City Personnel Officer, Ma'am Jocelyn Quintos. Ang Director po ng Manila Tourism, Cultural Affairs or DTCAM, nandyan po si former Congresswoman Crystal Bagatsing. At syempre po, ang ating minamahal na napakasipag na konsihal mula sa 3 distrito ng lungsod ng Maynila, kung saan nandoon ang San Lazaro Residence, ang ating Tol, Konsehal Tol Sarkal. At ngayon, upang ibigay po sa atin ang kanyang mensahe ngayong hapong ito, mga Manileño, isang napakalaking karangalan pong ipakilala ko sa inyo. Siya po ang nasa likod ng mga dekalidad at nagagandahang pabahay sa lungsod ng Maynila. Noong panahon ng pandemya, binusog niya tayo sa ayuda. Hindi niya tayo pinabayaan sa gitna ng ating laban. Mga Manileño, ang ama at pinakamahusay na alkalde sa lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Tomagosa. Test, ma. Ayan. Parang gusto mo rin magkabawa yan. Anyway, una, ang aga nyo dumating, 11:30 ron, dito na kayo. Hindi mo kayo jumichikitsa. Okay, sabi ko, alas 2. But again, thank you for coming early. We're very happy for you. Vice Mayor Chichi and I, especially your director, Director Grace Padilla, so excited for you. And I'm happy that unti-unti natin natutupad ang pangarap natin para sa Tagalungsod ng Maynila. Sa sektor ng mga urban settlers, pinasarap ko lang, squatter po tawag doon sa amin. Kasi yung tamang word. Pero merong pabahay para sa kanila. Sa mga nangungupahan, as you can see, may mga nabunot pa tayo ang aplikasyon, 2,001 po. Yung isang nadali natin, as we promise the people who walk in and to apply for the housing in city vertical housing program in city, who walk in and apply, but from nowhere. Any John Doe's and Mary who qualified for the application be included in the RAP. At itatabi natin kahit luma yung kanilang aplikasyon as we progress with time while building a new one, maybe they can again. Hayaan na natin ng Diyos ang tumugon sa panalangin. And it did happen. Now, I'm happy that yung kasama nating naglilingkod sa taong bayan na wala rin sariling mauyan ay kasama sa programa which you are now today. So, at least, that includes the taxpayer can now avail of the housing program. So, hindi lang siya pamahirap,
sa katamtaman din na nag-aasam na magkaroon ng sariling masisilungan. If I may share to you, lagi sinasabi ng nanay ko, pagka Scott kasi yung nanay ko palayo. Pag ikaw nakaluwag-luwag, unahin mo yung bahay. Ang katwiran niya, napakasimple. Kumulat bumagyo, may mauwihan bang sariling iyo. Yan, kasi buhay namin, squatter pa rin. Sabi niya, kumisa wala kang makakain, pero pwede ka pa rin matulog ng mahimbing. Dahil yung bahay mo, dahil iyo, nakatirik pa rin. That's a very, the way he conversed to me. So, again, in line with our journey, the city's journey, to give decent housing to those of quality. And now I'm happy that even people, hindi kasi maraming hindi nakakalam na may mga empleyado rin naman tayo, katulad nila. Nagkataon lang sa gobyerno kayo nagtatrabaho, pero katulad din ng mga kababayan natin pinaglilingkuran, wala rin kayong sariling mauuwihan. But with the in-city vertical housing program, and we continue to build, as you all know by this time, in spite of fiscal challenges, we continue and try to fulfill our dreams and aspiration for our people, for our city. Someday, somehow, malay ninyo, sila naman. But for now, salamat sa Diyos. Kayo muna ngayon. Tayo mo, ha? Hindi araw-araw, Pasko. But your Vice Mayor, Chia Chesa, your Sangguniang Panglusod, nandito, si Tol, si Cristiano, at ang Muso, ang ating Muso at Muso family. In fact, kanina may inaprobahan ako. Saan ka nakakita? Wala na tayong pera, nagsusoli pa tayo ng pera. Meron tayong mga susoli pera sa mga nakayag ng kanilang obligasyon sa syudad. Kasi sila yung beneficiaryo ng mga batas na ginawa natin noong araw o what you call Land for the Landless program. Tapos tinupad nila yung kanilang obligasyon. Sumobra yung bayan. Susoli pa ng city government in the coming days. I think your target is after Holy Week, ano? Susoli pa tayo. Ibig sabihin lang, pag wala, wala. Pag meron, meron. Pag may sobra, isusuli. Pagkagipit, tayo, sama-sama together, gagawa ng action plan to come up with something. Lahat kayo, taga-MHD, tama ba? Lumabas naman yung PhilHeal? Basta ako, nagpirmahan ko na. Pero ako gusto ko sa nila. Kasi yung karera, inisip kagad namin yun, hindi, i-revisan natin ng mga para pagtama ng presyo ng gasolina. At that time, wala pa. At that time. Sigurado magpapalo. Hindi man naman kailangan magkaroon ng PhD para maunawaan ang economic effect ng animosities among oil-producing countries. I mean, basic na yun. So that's why Paul, si Paul, kaya nakita ko si Paul Vega, sabi ko, iparilisan natin pati yung sa ating mga PhilHealth. So alam ko, may tatama na naman sa inyo, pero ang pinakatama nyo ngayong araw nito, worth 5 to 7 million pesos. At kami ni Vice Mayor, at least, matangos ang ilong namin na makapaglalakad na yung ginawang pabahay ay hindi bahay ng kalapati. Bahay na mauuwian, na maayos, na masisilungan ng pamilya. Disente, maayos. Pangalagaan nyo lang. Mas maganda pa sa SMDC lang. Tingnan nyo, 20 metro kwadrado lang yung SMDC. DMCI, 25, 27. Kayo, 40, 42.
sa mga na-awardan natin. Tama ba? Oo. Every nyo, sabi nga, good things come to those who wait. Akala nyo yung tinayo sa inyo, may swimming pool po. Kaya hindi ako magtataka pag mangingitim na mga taga-MX dito. Kasi nakabilad lagi, naka-bathing suit doon sa I'm really happy. Talaga, sa totoo lang, bagay na aking pinagpapasalamat sa Diyos. Bagay na aking pinagpapasalamat sa pagtitiwala ng mga taga-Maynila. Na naniwala sila sa isang salita, pangarap. Because lahat ng ito'y sinalita ko lamang noong 2019, noong 2025. Noong mabigyan ako ng pagkakataon, isinagawa. At napatupad. Happy ako dahil noong nakaraang linggo, naghahalin kami ni Vice Mayor Chi ng kababasa ng mga nabunot na aplikante. So there is an equal opportunity. Squatter, tulad ng condominium. Hindi condominium, ito mismo. Yung squatter sa San Nicolas, kung nandoon sila, habang ginagawa yung binondominium, nung nagawa, dinurog sila, lilipat sila, nag-beneficio sila. O ngayon, another set of squatters. Yan ang squatter na binabanggit ko, basurero pa lang ako, squatter na yun. That's how long it's been there. Now, please, we have now incoming binondominium 2. At pag naluloob pa, lahat ng inihingi kong pangarap ay inihingi ko, kapangarap ko sa nila. Basta padala lang ako ng padala sa Malacanang. Bahala na sila mag-dart kung ano mapipili nila. Kasi lahat ang hinihingi ko doon ay hindi para sa akin. Para sa kapakinabangan ng tagalungsod ng Maynila. So anyway, it's yours. It's yours virtually. Nobody will take it from you. Because we did the right way, the right process, the right system. Because I know for a fact some of you heard dreaming stories that yung mga susi ipinaagaw na lang sa mga kung sino-sino. But you did the process and we did the right way according to existing ordinances made by your city government. So, ibig sabihin, magpapantay ang paa ninyo. Matter of time, una-una lang yan. That's reality of life. Pero at least, in your heart, in your mind, there is certainty that the rules on family code will be implemented by the city. Kahit wala na kayo sa mundong ibabaw, pag natag kayong lilisan dito, na ang inyong mga anak ay mananatili sa bagay na inyong nakamit na programa ng pambahalang lungsod ng Maynila. Not as it goes only to you, to those who are existing, those in the future who will benefit. So for now, galingan nyo lang maglingkod sa tao. Mahalin nyo, sometimes I really ask you to create extra step or extra mile. Particularly, our reaction and communication skills doing service with our people. Isa na mo, pag tao mong hinarap, ang taong nangangailangan. Isa kahit kapos ka na, mauna pa ang kapal. Pero kung hindi natin sila bibigyan ng galang at sapat natin, so kasi tayong mga maayos, eh dapat mas malawak ang pangunawa natin sa nagigipit o may sakit. So, that's why I always ask you, ipagmalasakit natin ang tao. That's why, no? Wala naman ako lalo na yan, usapang pagkalusunod. And we're gonna do better. We're gonna improve our collection efficiency with PhilHealth. Because I will always give. Hindi nyo hihingin. Hindi ko kayo papayagang mapunta sa sitwasyong kailangan nyo pang ipanghingi yung bagay na dapat ay mapunta sa inyo. Ikukusa ko ng lagi, katulad ng nagawa natin itong marso nito para sa inyong kapakinabangan pinansyal dito sa ating musulan. So, ingat kayo. Time to celebrate.
I'm happy that despite of this crisis, there is hope. Sabi nga, the end of the tunnel, there is light on it. May liwanag na naghihintay sa atin. So congratulations. Next time, pag sinabi kong 2 o'clock, huwag naman kayo 11:30 darating. Tayo naman kayo muna. Kasi baka matabunan pa si Padilla mamaya. Padilla, baka naman. Hindi pa kami nananangalian. Pero huwag kayo mag-alala. Kasama niyo ako, di pa nananangalian. Now, I have a news for you. In a matter of few minutes, and I told them, and I said, it is our commitment to our people. If you do it in Manila, that kind of criminal activities will go after you. In a few minutes, we will inform the general population of the city of Manila that justice is going to be served. Those victims. Kaya, kung meron man na kayong pag-agam-agam, manatag kayo. We are not a perfect organization. Even you, I included. We are not a perfect organization, perfect individual. But if there's at least one guarantee to our people, may gobyerno sa lungsod ng Kapitolyo. I love you. Let's now get your certainty through this certificate ratified by the City Council that guarantees your future. Magandang umaga, magandang tanghali, dahil umaga pa nandito na kayo sa dalawang bati na, at mamaya, salamat kay si Diyos. Salamat kay si Diyos. Always put that in your mind and heart. Baliwala ang galing natin kapag walang biyaya kaloob sa atin ang Diyos. Kaya ano man ang biyaya, paminsan-minsan ikinikipit, balikat nyo lang, para bang wala man. Pero sa totoo, minsan nakakaligtaan natin. Dininig ng Diyos yung panalangin ninyo, yung panalangin natin. Maaring sa iba ibang pamamaraan lang, maaring oras ang binila, pero what matter most is that dumating at tayo'y nadinig. Yun ang mahalaga. Kaya mag-ingat kayo, I love you, pagpalain nawa kayo ng poong mga. Manila! Thank you. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. At ngayon po, tayo po ay nadamo na sa pagbibigay po ng sertipiko ng inyong unit award. Kasama po ang symbolic key na pamumunahan po ni Mayor Isko Moreno. Kasama po si Vice Mayor Chi Atienza, Dr. Grace Padilla ng MHD, at ang Officer in Charge po ng Manila Urban Settlements Office, Architect Ernesto M. Oliveros. Ang unang maswerte mong tatanggap niyan ay si Ms. Carmelin Serrano Calinasi. That securitize your future. It's been ratified by the City Council. Salamat sa Diyos at taxpayer. Hindi na kita patatayo. Ang susunod po na first five po, Tomas Paul Torres, punta na po sa entablado. Mr. Norman Bernabe de Jesus, Ms. Reynalyn Gonzalez Balmonte, Mr. Ronaldo Labrador Reyes, at Mr. Leo Ortiz Malana. Sila po ang first five ng ating mga unit awardees. Kaya na lang yan. Susunod po, Rosemary Bernardo Bartolio, Maria Cristina Shamalin, Shia Molon, Mr. Alex Dotong Bisconde, Miss Evelyn Pajardo Mina, at Miss Joyce Ubaldo Paat, ang ating next